Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay. Samahan niyo po akong pakinggan ang kwentong ito. Sabi nila, ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa kung paano siya ituring ng lalaking kanyang pinakasalan. Ngunit paano kung ang pag-ibig na inaasahan ay isa lamang malamig na kasunduan at ang tahanang pinangarap ay isang hawlang ginto na puno ng paghamak? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang puso sa ngalan ng isang pangako? Pinili ni Luningning ang pinakasimpleng damit na kulay krema mula sa kanyang malawak na walk-in closet. Isang damit na halos bumabagay sa kulay ng pader. Isang damit na sumisigaw ng pakiusap na huwag siyang pansinin. Sa bawat paggalaw niya sa loob ng mansyon ng mga Silvan, pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino. Isang palamuti na kailangang manatili sa kanyang sulok. Ngayong gabi, may mahalagang business dinner na idaraos sa kanilang mansyon. Mga bigating investor, mga pangalan na laman ng mga balita sa negosyo. At siya, bilang asawa ng tagapagmanang si Banyuhay Silvan, ay inaasahang gaganap sa kanyang papel. Isang magandang larawan sa tabi ng kanyang perpektong asawa. Isang larawang walang imik, walang opinyon. Bumaba siya sa engrandeng hagdanan at ang mga bulungan ay tila hangin na humahaplos sa kanyang tainga. Ang mga tingin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ngunit sanay na siya. Sanay na siyang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Ang tanging kailangan niyang gawin ay hanapin ang mga mata ni Banyuhay sa gitna ng karamihan. Iyon lamang ang magsisilbing kalasag niya. Ngunit ang mga mata ng kanyang asawa ay laging malayo, laging abala, laging malamig. Hija, isang boses na matigas at puno ng awtoridad ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Dayang Kalis Silvan ang kanyang biyenan na may hawak na kopita ng mamahaling red wine. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ng kanyang postura, ngunit hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Halika, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Walang magawa si Luningning kundi sumunod. Dinala siya ni Dayang Kalis sa isang grupo ng mga babaeng mayayaman na ang mga alahas ay kumikinang nang higit pa sa mga chandelier sa itaas nila. Everyone, this is Luningning, ang asawa ng aking anak. Pagpapakilala ni Dayang Kalis. May diin sa bawat salita, tila isang paalala na ang tanging pagkakakilanlan niya sa mundong iyon ay ang pagiging asawa ni Banyuhay. Isang matamis, ngunit pilit na ngiti ang isinukli ni Luningning. At doon nangyari ang lahat. Sa isang iglap, habang papalapit ang isang waiter, tila sinadyang gumalaw ni Dayang Kalis. Ang kopita ng red wine ay tumagilid at ang matingkad na pulang likido ay bumuhos lahat sa dibdib ng damit ni Luningning. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang pulang mantsa sa kanyang kremang damit ay parang isang sariwang sugat, isang simbolo ng kanyang kahihiyan na nakalantad para pagpistahanan ng lahat. Oh my goodness, I'm so sorry, Hija, sabi ni Dayang Kalis. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Look at what you made me do. Ang clumsy mo naman. Ang mga salita ay tumama kay Luningning ng mas masakit kaysa sa malamig na alak. Siya pa ang may kasalanan. Sa harap ng lahat, siya ang naging dahilan. Naninikip ang kanyang dibdib at ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay pilit niyang pinipigilan. Hinanap ng kanyang mga mata si Banyuhay. Nakita niya ito sa hindi kalayuan. Nakatayo, hawak ang sarili nitong baso. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sa isang saglit, umasa si Luningning. Umasa siyang lalapit ito, ipagtatanggol siya, o kahit man lang ay aakayin siya palayo sa kahihiyang yon. Ngunit wala siyang nakitang emosyon sa mukha nito. Walang awa, walang galit, walang pagmamahal.
Ang tanging ginawa ni Banyuhay ay ang bahagyang itaas ang kanyang kamay at sumenya sa isang katulong na lumapit. Pagkatapos ay simpleng tumalikod ito at muling hinarap ang kausap na investor na para bang wala siyang nakita, na para bang ang asawa niyang napapahiya sa gitna ng lahat ay isa lamang maliit na aberya na kailangang ayusin ng iba. Doon gumuho ang mundo ni Luningning. Hindi dahil sa mantsa sa kanyang damit o sa mga mapanuring mata ng mga bisita. Gumuho ito dahil sa katahimikan ng kanyang asawa. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw, mas matalas pa sa anumang patalim. Hindi na niya hinintay ang katulong. Mabilis siyang tumalikod, hindi alintana ang mga bulungan, at halos takbuhin ang hagdan pabalik sa kanilang silid. Nang pumasok si Banyuhay sa kanilang silid tulugan pagkatapos ng ilang oras, naabutan niya si Luningning na nakatayo sa gitna, yakap-yakap ang sarili. Ang damit na may mantsa ay nakakalat pa rin sa sahig. Banyuhay, nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. Hindi mo man lang ako tinulungan. Hindi siya nito tiningnan. Nagtanggal ito ng kanyang kurbata at inilapag sa ibabaw ng aparador. It was a simple accident, Luningning. You're making a scene. Isang eksena? Hindi makapaniwalang tanong niya. Alam mong sinadya yun ng ina mo. Alam mong pinapahiya niya ako sa harap ng lahat. Sa wakas, hinarap siya nito. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na kahit anong emosyon. At ano ang gusto mong gawin ko? Magsimula ng iskandalo sa harap ng mga investors ko dahil lang sa isang baso ng wine? Huminga ito ng malalim, tila napipilitan. Huwag mo na akong dagdagan ng problema. Ang mga salitang yon ang huling patak, ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Tumulo ang luhang kanina pa niya pinipigilan, ngunit isa lang. Isang patak lang. Dahil sa sandaling iyon, nangako siya sa kanyang sarili na ito na ang magiging huli. Hindi na sumagot si Luningning. Hinayaan niyang manatili ang katahimikan sa pagitan nila. Nang gabing iyon, natulog si Banyuhay sa kabilang panig ng kama na parang wala siyang katabi. Nang sigurado na siyang mahimbing na ang tulog nito, dahan-dahang bumangon si Luningning. Nagtungo siya sa harap ng malaking salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng pagod na, isang babaeng basag na. Dahan-dahan, ang kanyang dalawang kamay ay napunta sa kanyang tiyan at marahan itong hinaplos. Isang lihim na tanging siya pa lang ang nakakaalam. Isang maliit na buhay na nagsisimulang mabuo sa kanyang sinapupunan. At sa katahimikan ng gabi, sa harap ng kanyang wasak na refleksyon, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangako, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa buhay na kanyang dinadala. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito, anak. Ang desisyon ay parang isang binhi na itinanim sa gitna ng kadiliman ng gabing iyon. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, nagsimula itong sumibol sa puso ni Luningning. Dala ang parehong takot at pag-asa. Wala ng luha. Ang pumalit dito ay isang tahimik, ngunit matatag na determinasyon. Nagpaalam siya sa mga katulong na mamamalengke lang. Isang gawaing hindi niya kailanman ginawa noon. Isang dahilan na sapat na upang hindi siya paghinalaan. Ngunit ang totoo, mayroon siyang lihim na appointment sa isang maliit na klinika sa kabilang distrito, malayo sa mga mamahaling ospital kung saan kilala ang pangalang Silvan. Kailangan niyang malaman kung malusog ang dinadala niya. Para sa kanya, ito ang tanging mahalaga ngayon. Habang naglalakad siya sa isang abalang bangketa, papalapit sa klinika, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanyang mga hakbang. Ning! Napatigil si Luningning at ang kanyang puso ay tila lumundag sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, nakatayo sa harap niya, ay isang multo mula sa nakaraan. Isang nakaraang matagal na niyang ibinaon. Dagtum, halos pabulong niyang sabi, si Dagtum Pascual, ang kanyang unang pag-ibig, ang lalaking iniwan niya para sa ipinagkasundong kasal kay Banyuhay. Ang kanyang mga mata
ay ganoon pa rin, malalim, at tila laging may itinatagong lungkot. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Luningning. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Matagal na kitang gustong kamustahin, sagot ni Dagtum. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-aalala. Nakikita ko sa mga balita, sa mga society pages, ngunit ang mga ngiti mo sa litrato hindi umaabot sa iyong mga mata. Lumapit ito ng isang hakbang. Hindi ka masaya, Ning. Hindi ito tanong. Ito ay isang pahayag, isang katotohanang sinampal sa kanya. Wala kang alam sa buhay ko. Mabilis niyang sagot, kahit alam niyang nagsisinungaling siya. Wala nga ba? Sabi ni Dagtum, at ang kanyang tingin ay bumaba sa tiyan ni Luningning na bahagya ng umuumbok, na pilit tinatago ng kanyang maluwag na bestida. Kung kailangan mo ng tulong, kung kailangan mo ng isang kaibigan na makikinig, narito lang ako. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Luningning. Paano nito nalaman? Nagkataon lang ba ang lahat? Ngunit sa gitna ng kanyang pagdududa, ang alok nito ay parang isang salbabida na inihagis sa isang taong nalulunod. Isang mapanganib na salbabida, marahil. Ngunit isang pagkakataon pa rin para makahinga. Kinuha niya ang calling card na iniabot nito at walang salitang tumalikod. Sa loob ng klinika, habang pinakikinggan niya ang malakas at malusog na tibok ng puso ng kanyang anak sa ultrasound, ang lahat ng kanyang takot ay napalitan ng isang matinding pagmamahal. Ito na ang kanyang mundo at gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Pag-uwi sa mansyon, habang nag-iisa sa kanyang silid, tumawag ang kanyang ina mula sa probinsya. Anak, Alonsina ito. Napatawag lang ako. Naisip kasi kita. Sabi ng malambing na boses sa kabilang linya. Ang boses ng kanyang ina ay ang tanging musika na nagdudulot ng kapayapaan sa kanyang magulong mundo. Nay, bulong ni Luningning, at ang pader na kanyang itinatayo ay unti-unting gumuho. Okay ka lang ba, anak? Nararamdaman ko parang may mabigat kang dinadala, sabi ni Alonsina, na tila nababasa ang kanyang kaluluwa kahit sa layo. Tandaan mo, anak, kung nahihirapan ka na riyan, laging bukas ang pinto ng ating munting bahay para sa'yo. Pwede kang umuwi. Iyon na. Iyon na ang hudyat na hinihintay niya. Uuwi na po ako, Nay, sabi niya habang humihikbi. Malapit na po. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng buong mansyon, sinimulan ni Luningning ang kanyang tahimik na pag-alis. Binuksan niya ang kanyang aparador na puno ng mga damit na may tatak ng mga sikat na designer at mga kahon ng alahas na hindi niya kailanman naramdaman na sa kanya. Wala siyang kinuha ni isa man sa mga ito. Ang tanging inilagay niya sa isang maliit na bag ay ang iilang piraso ng simpleng damit, isang lumang litrato ng kanyang mga magulang, at ang maliit na ipon na nakuha niya mula sa mga pinagbentahan ng mga ipininta niyang obra bago pa siya ikasal. Hindi niya ginalaw ang perang galing sa mga Silvan. Ang huli niyang tiningnan ay ang kanyang kamay. Hinubad niya ang kumikinang na wedding ring, ang simbolo ng kanyang kasal, ang tanikala na gumapos sa kanya sa buhay na yon. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa ibabaw ng nightstand sa tabi ng natutulog na si Banyuhay. Isang tahimik na paalam. Nag-text siya sa numerong nasa calling card. Kailangan ko ng tulong mo. Isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanyang paglabas. Sa labas ng gate, isang itim na kotse na walang plaka ang naghihintay. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Dagtum sa driver's seat. Walang tanong, walang salita. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan palayo sa mansyon, palayo sa kanyang buhay bilang isang Silvan, napatingin si Luningning sa side mirror. Ang mga ilaw ng Makati, na dati simbolo ng pangarap, ngayon ay tila mga mata ng isang dambuhalang nagbabantay sa kanyang ginintuang hawla.
Tuluyan na siyang lumalayo. Humahagulhol siya sa gitna ng malakas na ulan, luha ng kalungkutan, ng takot, at ng hindi maipaliwanag na kalayaan. Ang hindi niya alam, sa pinakamataas na palapag ng Sylvan Tower, sa loob ng opisina nito na may tanawin ng buong syudad, nakatayo si Banyuhay sa harap ng salaming bintana. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang pamilyar na gate ng kanilang mansyon. At kitang-kita niya ang pag-alis ng isang itim na kotse sa gitna ng dilim. At rumaragas ang ulan. Hanggang sa lamunin na ito ng kalayuan. Ang unang napansin ni Banyuhay ay ang katahimikan. Hindi ang karaniwang katahimikan ng isang malawak na mansyon sa umaga. Ito ay isang katahimikang may bigat. Isang katahimikang lumalamon sa lahat ng espasyo. Sanay siyang gumising na laging may distansya sa pagitan nila ni Luningning sa kama. Ngunit sanay din siyang nandoon lang ito, isang presensyang tahimik. Ngunit ngayong umaga, ang panig ng kama na para kay Luningning ay hindi lang malamig. Ito ay walang laman. Maayos na nakalatag ang kumot na para bang hindi man lang nahigaan. Bumangon siya, isang pakiramdam ng inis ang unang naramdaman. Nagtatago na naman ba ito? Isang panibagong drama? Pumasok siya sa walk-in closet nito. Ang lahat ng mamahaling damit, sapatos, at bag na binili niya o ng kumpanya para dito ay naroon pa rin, nakaayos sa perpektong linya. Ngunit may kulang. Ang mga simpleng damit na dala nito mula sa probinsya ay wala na. At doon, sa ibabaw ng kanyang nightstand, sa tabi ng kanyang relo, nakita niya ito. Ang kumikinang na singsing pangkasal. Nakapatong lang doon, tila isang huling salita na hindi na kailangang bigkasin. Walang sulat, walang paliwanag. Tanging ang nakabibinging kawalan. Hindi takot o lungkot ang unang pumasok sa isip ni Banyuhay, kundi isang kakaibang pakiramdam ng pagkabigo na tila may isang bagay na inagaw mula sa kanya na hindi niya alam na mahalaga pala. Bumaba siya para mag-agahan, naabutan niya ang kanyang ina, si Dayang Kalis, na kalmadong nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. "Good morning!" Bati nito. Hindi man lang inaangat ang tingin. Wala na si Luningning. Diretsong sabi ni Banyuhay. Sa wakas ay ibinaba ni Dayang Kalis ang dyaryo. May isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong nawala. "Oh, really? Isang pabor pa nga iyon. She was never suited for this family anyway. Hindi na tayo mamomroblema sa mga kahihiyan niya." Naramdaman ni Banyuhay ang pag-akyat ng init sa kanyang ulo. Isang galit na matagal na niyang sinusupil. Kahihiyan? O baka naman ang kahihiyang kayo mismo ang gumawa para sa kanya? Natigilan si Dayang Kalis. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ng kanyang anak ng ganito. "Huwag mong kalimutan kung sino ang kausap mo, Banyuhay." Matigas na sabi nito. Ngunit hindi nagpatinag si Banyuhay. "Kasalanan niyo ito," sabi niya. Ang boses ay malapikay malamig at puno ng pagsisi. "Ang pagkawala niya ay kasalanan ninyo." Tumayo si Banyuhay at tinalikuran ng kanyang ina na naiwang nakatulala sa kanyang kinauupuan. Hindi niya tinapos ang kanyang agahan. Sa unang pagkakataon, ang pagkain sa kanilang mansyon ay tila nawala ng lasa. Sa paglipas ng mga linggo, ang katahimikan sa mansyon ay lalong naging mabigat. Ang bawat sulok ay nagpapaalala kay Banyuhay sa kawalan ni Luningning. Ang anino na dati hindi niya pinapansin, ngayon ay nag-iwan ng isang butas na hindi mapunan ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Samantala, daan-daang kilometro ang layo mula sa magulong syudad, sa isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat na nagngangalang Payapa, isang bagong buhay ang nagsisimulang umusbong. Dito, sa ilalim ng init ng araw at sa piling ng sariwang amoy ng dagat, unti-unting hinahanap ni Luningning ang kanyang sarili. Gamit ang maliit na naipon, umupa siya ng isang maliit na espasyo malapit sa dalampasigan. Sa tulong ng ilang mababait na mangingisda,
Itinayo niya ang kanyang munting pangarap, isang maliit na coffee shop at bookstore. Tinawag niya itong Tahan Puso, isang tahanan para sa puso. Siya mismo, na may lumalaki ng tiyan, ang nagpinta ng mga pader. Siya ang pumili ng mga lumang silya at mesa na kanyang niripaso. Siya ang nag-ayos ng mga estante na puno ng mga librong galing sa segunda mano. Bawat sulok ng lugar ay may piraso ng kanyang pagkatao, ng kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa florera, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, hindi siya makapaniwala. Yaya Ginhawa? Ang matandang babae, ang tanging naging kakampi niya sa mansyon ng mga Silvan, ay nakatayo sa kanyang harapan. May dalang isang maliit na bag at may mga luha sa mga mata. "Sinundan kita, Day," sabi ni Yaya Ginhawa, ang boses ay basag. "Nang umalis ka, umalis na rin ako," sabi ko sa sarili ko. Kung nasaan ang alaga ko, doon din ako. Niyakap ni Luningning ang matanda ng mahigpit. Sa yakap na yon, lahat ng hirap at pangungulila na kanyang kinimkim ay tila gumaan. Hindi na siya nag-iisa. Naging magkasama sila sa pagpapatakbo ng Tahan Puso. Ang maliit na cafe ay naging paboritong tambayan ng mga tagabayan. Ang lugar ay laging puno ng tawanan, ng amoy ng bagong timplang kape, at ng kapayapaan. Isang gabi, habang nakaupo si Luningning sa tumba-tumba sa labas ng cafe, nakatanaw sa mga bituin, naramdaman niya ito. Isang maliit, ngunit malinaw na paggalaw mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang sipa. Napahawak siya sa kanyang tiyan at isang nangiting hindi pilit. Isang ngiting totoo at nagmumula sa puso ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon na naramdaman niyang buo siya. Masaya, malaya. Pabalik sa Makati, sa malamig at malawak na opisina ni Banyuhay, nakatayo siyang muli sa harap ng salaming bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na tila hindi natutulog. Ngunit ang mga ilaw na ito ay hindi na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Bagkus, ipinapaalala nito kung gaano siya nag-iisa sa itaas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Richard," sabi niya, ang boses ay matabo ay matigas at walang emosyon. Ngunit sa likod nito ay may nakatagong desperasyon. "Gusto kong hanapin mo ang isang tao para sa akin." "Sino po, sir?" Huminto si Banyuhay sandali. Tila nahihirapang bigkasin ang pangalan. "Hanapin mo ang asawa ko. Hanapin mo si Luningning." Ang bayan ng payapa ay kabaligtaran ng lahat ng bagay na kinasanayan ni Banyuhay. Ang hangin dito ay hindi amoy polusyon, kundi amoy alat ng dagat. Ang mga tao ay hindi nagmamadali, bagkus ay may mga ngiti sa labi at laging handang bumati. Pagbaba niya mula sa kanyang mamahaling sasakyan, suot ang kanyang business suit, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan mula sa ibang planeta. Ilang linggo rin ang inaabot ng kanyang mga tauhan bago natunton ang kinaroroonan ni Luningning, isang maliit na bayan na halos hindi makita sa mapa. At habang naglalakad siya sa makipot na kalsada nito, hindi niya maintindihan kung bakit dito pinili nitong magtago. Nagtanong-tanong siya sa mga lokal. "Isang babaeng taga Maynila?" "Ah, oo. Si Ning, yung magandang may-ari ng Tahan Puso," sabi ng isang tindera. Napakabait na bata. Tahan Puso. Ang pangalan ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Isang tahanan para sa puso. Isang bagay na hindi niya kailanman naibigay. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ito. Isang maliit na cafe na gawa sa kahoy, pinipinturahan ng puti at asul. At sa labas, nakaupo sa isang silya, ay si Luningning. Napatigil si Banyuhay, nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang asawa ay naroon, mas payat ng kaunti, ngunit may ibang kinang sa kanyang mga mata. At ang kanyang tiyan, malaki na. Buntis siya.
Ang katotohanan yon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na alon. Buntis ang asawa niya at wala siya sa tabi nito. Buntis ito sa anak nila. Gagawa na sana siya ng hakbang papalapit. Ngunit isang figura ang biglang lumitaw sa eksena. May dalang isang baso ng juice para kay Luningning. Si Dagtum Pascual. Nakita ni Banyuhay kung paano nito inalalayan si Luningning. Kung paano ito ngumiti sa kanya. Isang ngiting pamilyar. Isang ngiting para lamang sa kanya. At si Luningning ngumiti pabalik. Isang maliit, ngunit tila komportableng ngiti. Isang itim na anino ng pagdududa ang gumapang sa kanyang puso. Isang aninong malamig at pamilyar. Ito ang anino ng pagtataksil na sumira sa kanyang ama noon. Bakit magkasama ang dalawa? Paano sila nagkita muli? Ang lahat ng tanong ay bumuo ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Sa halip na lumapit, umatras si Banyuhay. Nagtago siya sa likod ng isang puno, isang makapangyarihang CEO na ngayon ay nagmamasid na parang isang espiya. Kailangan niya ng mga sagot, ngunit hindi sa paraang padalos-dalos. "Salamat sa juice, Dagtum," sabi ni Luningning, pilit nang ngumingiti. Simula nang dumating siya sa payapa, naging madalas ang pagdalaw ni Dagtum. Siya ang tumulong sa kanya na mahanap ang lugar na ito. Siya ang nag-asikaso ng ilang papeles. Sa mata ng mga tagabayan, si Dagtum ang mabait na kaibigan, ang aninong laging nakabantay sa kanya. Ngunit para kay Luningning, ang kanyang presensya ay isang kabaitan na may kasamang bigat. Isang utang na loob na hindi niya alam kung paano babayaran. "Walang anuman, Ning," sagot nito. Umupo sa silyang katapat niya. "Basta para sa'yo at para sa baby." Ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang baby ay nagdulot ng bahagyang kaba sa kanya. Tila may pag-aangkin. Itinuon na lang niya ang kanyang pansin sa dagat. "Maganda dito. Tahimik." "Masaya ako na masaya ka rito," sabi ni Dagtum. "Ito naman ang gusto ko para sa'yo, ang makita kang malaya." Tumangulang si Luningning. Malaya nga ba siya? O napalitan lang ang kanyang hawla ng isa pa, isang hawla na gawa sa utang na loob at sa isang nakaraang pilit niyang tinatakasan? Lumipas pa ang 2 buwan. Ang tahan puso ay naging sentro ng munting komunidad. Ang tiyan ni Luningning ay malaki na at ang bawat araw ay isang paghahanda. Dumating ang kanyang ina, si Alonsina, para alalayan siya. Ang presensya ng kanyang ina at ni Yaya Ginhawa ang naging tunay niyang lakas. Isang gabi, sa kalagitnaan ng isang papalapit na bagyo, naramdaman niya ang unang matinding sakit. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip ng sakit at pag-asa. Sa tulong ng isang lokal na midwife, sa loob ng kanyang maliit na silid sa itaas ng cafe, habang ang hangin at ulan ay humahampas sa labas, ipinanganak niya ang kanyang anghel. Isang malusog na batang lalaki. Nang unang marinig ni Luningning ang iyak nito, lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pighati ay naglaho. Inilagay ng midwife ang sanggol sa kanyang dibdib. Ang maliliit nitong mga mata ay dahan-dahang nagmulat. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim na dala ng bagyo, isang sinag ng liwanag ang pumasok sa kanyang buhay. "Sinag!" bulong niya, habang hinahalikan ang malambot nitong noo. "Ang pangalan mo ay Sinag." Kinabukasan pagkatapos ng bagyo, payapa na muli ang lahat. Si Dagtum ang isa sa mga unang dumalaw. May dala itong mga prutas at bulaklak. "Congratulations, Ning," sabi nito. Ang nangiti ay abot tenga. "Ang gwapo niya." "Salamat, Dagtum," sagot ni Luningning, na pagod ngunit masaya, habang karga-karga si Sinag. "Pwede ko ba siyang kargahin?" tanong ni Dagtum. Nag-alinlangan si Luningning ng isang segundo, ngunit ibinigay din ni Asya niya. Maingat na kinuha ni Dagtum ang sanggol. Habang tinititigan nito si Sinag, may kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi pagmamahal, kundi tagumpay. "Napaka-inosente," sabi ni Dagtum.
Lumingon ito kay Yaya Ginhawa. Yaya, pwede niyo po ba kaming kunan ng litrato para may rekwerdo? Walang kamalay-malay, kinuha ni Yaya Ginhawa ang telepono ni Dagtum. Sa litrato, si Dagtum ay nakangiti. Karga si Sinag na tila ito ang sariling anak. Sinadya niyang ilapit ang kanyang muka sa sanggol. Sa isang anggulong muka silang isang mag-ama. Matapos ang ilang sandali, habang abala si Luningning sa pakikipag-usap sa kanyang ina, tahimik na lumabas si Dagtum. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tiningnan ang perpektong kuhang litrato at mabilis itong ipinadala sa isang numerong walang pangalan. Nilagyan niya ito ng isang simpleng mensahe. Mission accomplished. Phase 2 begins. Ilang araw na hindi mapakali si Banyuhay. Ang imahe ni Luningning na buntis kasama si Dagtum ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang lamunin siya ng pagdududa. Babalik siya. Kakausapin niya si Luningning. Magpapaliwanag siya. Hihingi siya ng tawad. Bumalik siya sa payapa, dala ang isang pusong handang isuko ang lahat ng pride. Handa siyang lumuhod kung kinakailangan. Ngunit pagdating niya, mula sa pwesto kung saan siya laging nagmamasid, ibang-iba ang eksenang kanyang naabutan. Nandoon si Luningning, nakaupo sa labas ng tahan puso, masaya. Sa kanyang mga bisig, mayroon siyang kargang isang sanggol na nakabalot sa puting kumot. At sa tabi niya, nakatayo si Dagtum, nakapatong ang kamay sa balikat ni Luningning, na para bang isang maprotektang asawa't ama. Nagtatawanan sila. Mula sa malayo, sila ang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Nabitawan ni Banyuhay ang maliit na kahon na dala niya. Isang maliit na music box na balak sana niyang ibigay para sa kanilang anak. Namatay ang lahat ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ang anino ng pagdududa ay naging isang dambuhalang halimaw na lumamon sa buo niyang pagkatao. Totoo nga, ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Totoo nga, ang bawat hakbang ni Banyuhay papalapit sa tahan puso ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang imahe ng masayang pamilya ay nakatatak na sa kanyang isipan. Isang lason na mabilis na kumakalat sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-asang natitira sa kanya. Ang sakit ay hindi na isang anino lamang. Ito ay isang halimaw na may matatalas na kuko. Humihigpit ang kapit sa kanyang puso. Ang lahat ng alaala ng kanyang ama ay nagbalik. Ang mga gabing lasing ito, ang mga bulong tungkol sa pagtataksil ng kanyang ina, ang kahihiyang sumira sa kanilang pamilya. Ipinangako niya sa sarili noon na hinding-hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Hindi siya magiging isang kahabag-habag na lalaking niloko. Ngunit heto siya ngayon, nakatayo sa harap ng katotohanang mas masakit pa sa kanyang kinatatakutan. Huminto siya sa harap mismo ni Luningning na biglang natigilan sa pagtawa. Ang nangiti sa mga labi nito ay unti-unting naglaho nang makita ang itsura sa kanyang mukha. Kahit si Dagtum ay napawi ang ngiti, napalitan ng isang mapanuring tingin. Banyuhay? Naguguluhang tanong ni Luningning. Dahan-dahang tumayo habang mas hinigpitan ang pagkakakarga kay Sinag. Anong ginagawa mo dito? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Banyuhay. Binibisita ko lang ang asawa ko, sabi niya. Ang bawat salita ay may bahid ng lason. O dapat ko bang sabihin, ang dating asawa ko? Tumingin siya kay Dagtum. Mukhang masaya ka na sa bago mong pamilya. Binabati kita. Ang akusasyon ay kasing linaw ng sikat ng araw. Nakita ni Luningning ang galit, ang sakit, at ang isang emosyong hindi niya pa nakikita dati kay Banyuhay. Paninibugho, isang nagseselos na apoy na tila kayang sunugin ang buong paligid. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Luningning. Ang mga mata ni Banyuhay ay napunta sa sanggol na karga niya. Isang inosenteng mukha na hindi niya magawang tingnan ng matagal. Ang batang yan. Halos pabulong niyang sabi, bago muling tumingin kay Luningning nang may nag-aapoy na galit.
Siya ba ang dahilan kung bakit ka umalis? Ang tanong ay parang isang sampal na puno ng luha ang mga mata ni Luningning, hindi dahil sa sakit ng akusasyon, kundi dahil sa kawalan ng tiwala. Hindi, Banyuhay, paano mo naisip yan? Bago pa man siya makapagpaliwanag, humakbang si Dagtum. Inilagay nito ang kamay sa balikat ni Luningning sa isang paraang tila pag-aari niya ito. Isang kilos na lalong nagpaalab sa apoy sa dibdib ni Banyuhay. May problema ba pare? Tanong ni Dagtum. Ang boses ay kalmado, ngunit may panggagatong. Huwag mong guluhin ang mag-ina. Kung meron kayong dapat pag-usapan, pwede namang sa maayos na paraan. Ang mga salitang mag-ina. Ang paraan ng pagkakasabi nito. Ito ang kumpirmasyong hinihintay ng nagdududa niyang puso. Para kay Banyuhay, ito ay isang pag-amin. Huwag kang makialam dito. Mariing sabi ni Banyuhay. Ang tingin ay matalim na nakatuon kay Dagtum. May karapatan akong makialam. Sagot ni Dagtum, hindi nagpapatalo. Dahil mula nang iwan mo siya, ako ang nasa tabi niya. Bawat salita ni Dagtum ay isang patalim na sumasaksak kay Banyuhay. Napatingin siyang muli kay Luningning, naghahanap ng kahit anong pagtanggi, kahit isang senyales na hindi totoo ang lahat. Ngunit ang nakita lang niya ay isang mukhang basang-basa ng luha, isang mukhang gulong-gulo. Banyuhay, pakinggan mo ako. Nagsusumamong sabi ni Luningning, sinusubukang humakbang palapit. Hindi totoo yan. Anak mo siya, Banyuhay. Anak natin si Sinag. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga salita ay hindi na marinig ng isang pusong nababalutan na ng sakit at galit. Ang pag-amin na anak niya ito sa ganitong sitwasyon ay parang isang malupit na biro. Wala na akong gustong marinig. Sigaw ni Banyuhay. Ang boses ay basag. Sa unang pagkakataon, isang sigaw na puno ng pighati. Ang malamig na maskara ng CEO ay tuluyang gumuho. Inilalantad ang isang lalaking wasak na wasak. Tapos na tayo, Luningning. Tapos na. Nakita ni Luningning ang huling kislap sa mga mata nito. Hindi na galit, kundi isang malalim, nakalulunod na kalungkutan. Bago ito tuluyang tumalikod. Bawat hakbang ni Banyuhay palayo ay parang isang suntok sa dibdib ni Luningning. Napaluhod siya sa buhanginan. Yakap-yakap ang umiiyak na si Sinag, habang siya mismo ay humahagulhol ng walang tunog. Iniwan siya. Ang lalaking pinangarap niyang mahalin siya, ang ama ng kanyang anak, ay iniwan siyang muli. Dala ang isang kasinungalingan. Naglakad si Banyuhay nang walang direksyon hanggang sa marating niya ang dalampasigan. Ang mga alon ay galit na humahampas, isang perpektong salamin ng bagyo sa kanyang kalooban. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang telepono. Binuksan niya ito at tumambad sa screen ang kanilang litrato. Nung araw ng kanilang kasal, isang larawan ng 2 taong nakangiti para sa kamera. Ngunit may mga matang hindi nagtatagpo. Isang perpektong kasinungalingan. Sa isang biglaang bugso ng galit at sakit, ibinato niya ang telepono sa dagat ng buong lakas. Nakita niya itong lumubog sa malalim at madilim na tubig, kasama ang lahat ng alaala at ang huling piraso ng kanyang puso. Nakatayo lang siya roon, hinahayaan ng hangin at ang ambon mula sa mga alon na basain ng kanyang mukha, na nakahalo sa mga luhang hindi niya namalayang tumutulo na pala. Isang malamig at kontentong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dagtum habang pinagmamasdan niya ang syudad mula sa bintana ng kanyang penthouse unit. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang sa ibaba, isang paalala ng kapangyarihan at yaman. Ang parehong mga ilaw na minsang tumingin sa kanya nang may pangmamaliit, ngayon ay tila yumuyukod sa kanyang paanan. Perfect! Bulong niya sa sarili habang binabasa ang isang text message sa kanyang telepono. Galing ito sa isa sa kanyang mga espiya sa payapa. Umalis na si Bis wasak na wasak. Ang BS
ay tumutukoy kay Banyuhay Silvan at ang mga salitang wasak na wasak ay musika sa kanyang pandinig. Humigop siya mula sa kanyang baso ng mamahaling whiskey. Ang lasa ng tagumpay ay mas matamis pa kaysa sa inumin. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay naganap ng mas mahusay kaysa sa inaasahan. Nasira na niya ang puso ni Banyuhay. Ngayon, oras na para sirain ang kanyang imperyo. Lumakad siya patungo sa kanyang opisina, kung saan 3 monitor ng computer ang nagpapakita ng mga komplikadong graph at numero. Ang paggalaw ng stock market. Pumasok ang kanyang kanang kamay, isang lalaking kasing kalkulado niya. "Sir, handa na ang lahat. Naghihintay na lang sila ng go signal mo." Tumango si Dagtum. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa stock symbol ng Silvan Corporation, SVC. "Simulan nyo na. Ibenta ang lahat ngayon na." Sa isang click lang ng mouse, pinakawalan ni Dagtum ang unang atake. Milyon-milyong shares ng Silvan Corp ang biglang bumaha sa merkado na nagdulot ng panic selling. Ang berdeng linya na pataas ay biglang naging isang matarik na pulang linya na pabulusok. Pinanood niya ang pagbagsak na yon na may ngisi sa labi. Bawat pagbaba ng porsyento ay isang sampal sa mukha ng pamilyang sumira sa kanila. Sa isang sulok ng kanyang opisina ay may nakasabit na isang lumang litrato. Isang larawan ng isang masayang pamilya, isang batang Dagtum kasama ang kanyang ama't ina. Ang kanyang ama, si Hernando Pascual, ay isa ring negosyante noon. Isang magaling na negosyante, ngunit hindi kasing tuso ng ama ni Banyuhay, si Don Ricardo Silvan. Naalala niya ang araw na yon. Bata pa siya, nagtatago sa ilalim ng mesa habang nagmamakaawa ang kanyang ama kay Don Ricardo. Isang hostile takeover ang ginawa ng mga Silvan. Kinuha nila ang lahat. Ang kumpanya, ang mga ari-arian, ang dignidad. "Wala kang binatbat sa akin, Hernando," ang mayabang na sabi ni Don Ricardo na narinig niya. Sa mundong ito, ang mahihina ay pagkain lang ng malalakas. Makalipas ang 1 linggo, natagpuan na lang nilang nagbigti ang kanyang ama sa loob ng kanilang bodega. Ang alaalang yon, ang naging gasolina niya. Ang paghihiganti ang naging kanyang relihiyon. Pinalitan niya ang kanyang apelyido, nag-aral ng mabuti, nagtrabaho sa ibang bansa, at nag-ipon ng sapat na yaman at koneksyon. Naghintay siya ng tamang panahon, at ang tamang panahon ay dumating sa anyo ni Luningning. Nalaman niyang ikakasal ang kaisa-isang anak ni Don Ricardo, at nang makita niya kung sino ang mapapangasawa nito, hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte. Si Luningning Alcacid, ang babaeng minahal niya, ang babaeng pilit niyang kinalimutan. Noon niya nabuo ang kanyang perpektong plano, isang doble karang paghihiganti. Hindi lang niya sisirain ang Silvan Corporation, sisirain din niya ang puso ng tagapagmana nito, gamit ang parehong babaeng minsan nang naging kanila. Ang pagbubuntis ni Luningning ay isang hindi inaasahang biyaya. Isang bonus na nagpaganda pa lalo sa kanyang obra maestra. Muling tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang matandang lalaki na may buhok na puti na, ang pinakamalaking karibal ng Silvan Corporation. "Magandang gabi, Mr. Consunji," bati ni Dagtum. "Nakamamangha, Mr. Pascual, nakamamangha ang ginagawa mo," sabi ng matanda, na halatang nasiyahan sa nakikita sa stock market. "Hindi ko akalain na sa isang araw lang ay kaya mong paluhudin ang mga Silvan." "Ito pa lang ang simula," kalmadong sagot ni Dagtum. "Sa mga susunod na araw lalo silang dudugo. At kapag bagsak na ang presyo ng kanilang kumpanya sa pinakamababa, doon tayo papasok. Bibili natin ang Silvan Corporation sa halagang hindi nila matatanggihan. At ang pwesto bilang CEO, gaya ng napag-usapan, ay sayo," sabi ni Mr. Consunji. "Salamat," sabi ni Dagtum. Pagkatapos ng tawag, muli siyang lumapit sa bintana. Tiningnan niya ang isang partikular na gusali sa kalayuan, ang Silvan Tower, ang simbolo ng kapangyarihan
ng mga kaaway niya. Malapit na, Itay, bulong niya sa hangin. Malapit ko nang bawiin ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato nila ni Sinag, isang inosenteng sanggol na naging pinakamahalagang piyesa sa kanyang laro. Walang bahid ng konsensya, walang pagsisisi. Para sa kanya, si Luningning at ang anak nito ay mga kasangkapan lamang, mga instrumento para sa kanyang matamis na paghihiganti. At sa larong ito, sisiguraduhin niyang siya ang magiging huling tatawa. Ano ang ibig mong sabihin na hindi natin mapigilan ang pagbagsak? Ang boses ni Dayang Kalis ay umalingaw sa loob ng emergency boardroom ng Sylvan Corporation. Ang kanyang karaniwang kalmado at kontroladong postura ay naglalaho na, napapalitan ng isang tensyon na hindi pa niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang mga miyembro ng board, mga lalaking sanay sa kapangyarihan at yaman, ay pawang mga balisa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-aalala habang nakatitig sa malaking screen sa dingding kung saan ang stock price ng SVC ay patuloy na dumudugo, pula at walang awa. Ma'am, this is not a normal market fluctuation. This is a coordinated attack, a hostile economic siege, paliwanag ng kanilang Chief Financial Officer habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Kung sino man ang nasa likod nito, malaki ang pondo niya at alam niya kung saan ang mga kahinaan natin. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Dayang Kalis. Atake. Kaaway. Napalingon siya sa kanyang anak na nakaupo sa dulo ng mesa. Si Banyuhay, ang dapat sanay hari na nagtatanggol sa kanilang imperyo. Ngunit ang nakita niya ay isang walang laman na figura, isang katawang naroon, ngunit ang isip at kaluluwa ay nasa ibang lugar. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang mga mata ay walang buhay. Ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Ilang araw na itong ganito. Simula nang bumalik ito mula sa probinsya. Hindi ito nagsasalita. Halos hindi kumakain. Isinasara nito ang sarili sa opisina. Umiinom at binabaliwala ang sunod-sunod na tawag tungkol sa krisis ng kumpanya. Ang dating matalas at kalkuladong CEO ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Banyuhay, tawag ni Dayang Kalis. Ang kanyang boses ay matigas. Sinusubukang pukawin ang kanyang anak mula sa pagkakatulala. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng kumpanyang ito. Tumingin si Banyuhay sa kanya. Ngunit ang tingin nito ay blanko. Para saan pa? Mahinang sagot nito. Sapat lang para marinig niya. Wala nang halaga ang lahat ng ito. Isang galit ang pumuno sa dibdib ni Dayang Kalis. Galit sa kahinaan ng kanyang anak. Galit sa babaeng naging sanhi ng kahinaang ito. Para sa kanya, si Luningning ang may kasalanan ng lahat. Ngunit wala siyang panahon para sa drama. Kung naging mahina ang kanyang anak, siya ang tatayo. Siya ang haharap sa laban. Ipinanganak siya para dito. Meeting adjourned. Mariin niyang sabi sa board. Ako na ang bahala. Nang mag-alisan ang lahat at silang dalawa na lang ni Banyuhay ang naiwan, lumapit siya sa kanyang anak. Ano ang nangyari sa'yo? Isang babae lang? Isang hamak na baba? Sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo? Hindi niyo naiintindihan. Walang ganang sagot ni Banyuhay. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ka nagkakaganyan. Sigaw niya. Iniwan ka niya. Niloko ka niya. May anak siya sa iba. Dapat magalit ka. Hindi magmukmok na parang talunan. Hindi sumagot si Banyuhay. Tumayo lang ito at naglakad palabas ng boardroom. Iniwan si Dayang Kalis na nanginginig sa galit at frustrasyon. Habang nag-iisa sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid, napaupo si Dayang Kalis. Ang lakas na ipinapakita niya kanina ay unti-unting naglaho. Tumingin siya sa malaking larawan ng kanyang yumaong asawa, si Don Ricardo, na nakasabit sa dingding. Ano ang gagawin ko, Ricardo? Bulong niya.
Ang imperyong binuo natin, guguho na. Doon pumasok ang isang matandang lalaki, si Attorney Delgado, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang legal counsel ng pamilya. Dayang, malumanay nitong sabi, mayroon akong impormasyon na dapat mong malaman. Inilapag nito sa mesa ang isang folder. Ipinahanap ko ang lahat ng malalaking transaksyon laban sa atin. May isang pangalan na laging lumalabas, nagtatago sa likod ng iba't ibang shell corporations. Isang pangalan na bago sa industriya, ngunit tila napakagaling maglaro. Binuksan ni Dayang Kalis ang folder. Ang pangalan sa itaas ng report ay Doug Tum Pascual. Napakunot ang noo niya. Saan niya narinig ang pangalang iyon? Ang kanyang isip ay mabilis na naglakbay pabalik. Ang lalaking laging nababanggit ng kanyang mga investigador na malapit kay Luningning sa probinsya, ang dating nobyo nito. Siya? Hindi makapaniwalang tanong niya. Isang hamak na lalaki mula sa nakaraan ni Luningning, paano niya magagawa ito? Hindi siya basta-basta Dayang, sabi ni Atty. Delgado. Ipinasuri ko ang kanyang background, halos walang makita, malinis, masyadong malinis na para bang may itinatago. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Dayang Kalis. Ang lahat ay tila nagkakaugnay-ugnay. Ang biglaang paglitaw ni Dagtum, ang pag-alis ni Luningning, ang pagbagsak ng kanilang kumpanya. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang perpektong bagyo. Ipaimbestiga mo siya. Lahat. Utos ni Dayang Kalis, ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. Hanapin mo kung saan siya nanggaling. Hanapin mo ang kanyang mga magulang. Ang pinakaugat ng kanyang pagkatao. Walang ititira. Nang gabing iyon, hindi natulog si Dayang Kalis. Nagkulong siya sa lumang opisina ng kanyang asawa, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niya ang presensya nito. Sa gitna ng mga lumang dokumento at alaala, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi ito simpleng laban sa negosyo, ito ay personal. May isang kaaway na nagtatago sa dilim at ang kaaway na yon ay ginagamit ang kahinaan ng kanyang anak, ang babaeng iyon, laban sa kanila. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Dayang Kalis ang takot. Ngunit kasabay ng takot na yon, isang mas matinding damdamin ang umusbong. Isang determinasyon na parang bakal. Hindi siya papayag na gumuho ang Silvan. Kahit na mga hulugan ito na kailangan niyang gawin ang mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Kahit na kailangan niyang maging ang halimaw na kinatatakutan ng lahat. Ang galing-galing naman ng sinag ko, ubos na ang pagkain niya. Malambing na sabi ni Luningning habang pinupunasan ng tissue ang bibig ng kanyang anak. Nasa isang maliit na karinderya sila sa bayan, ang paborito nilang lugar para mananghalian. Si Sinag, na ngayon ay halos 1 taon na, ay masayang pumapalakpak sa kanyang high chair. Ang bawat tawa ng kanyang anak ay sapat na para burahin ang anumang bakas ng lungkot sa puso ni Luningning. Dito sa payapa, sa simpleng buhay na ito, natagpuan niya ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ngunit minsan, ang nakaraan ay may paraan para kumatok kahit sa pinakapayapang mga pinto. Nasa TV ng karinderya ang balita. Karaniwan ay mga balitang lokal lang ang pinapalabas dito. Ngunit ngayon, isang breaking news mula sa Maynila ang laman nito. Patuloy sa pagbulusok ang halaga ng shares ng Silvan Corporation, isa sa mga pinakamalaking conglomerates sa bansa. Ayon sa mga eksperto, ito na ang pinakamalaking krisis na kinakaharap ng kumpanya sa kasaysayan nito, natigilan si Luningning. Ang kutsarang hawak niya ay nanatili sa ere. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay napako sa screen at doon ipinakita nila ang isang kuha kay Banyuhay. Papalabas ito ng Silvan Tower, pinalilibutan ng mga reporter na nagkakagulo. Ngunit hindi ang gulo sa paligid ang napansin ni Luningning. Ang napansin niya ay ang itsura ni Banyuhay, ang lalaking kilala niya na laging matikas,
laging kontrolado, laging may aroganteng tindig, ay wala na. Ang nasa screen ay isang lalaking payat, may malalalim na eye bags. Ang mamahaling suit ay tila maluwag sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata, na dati malamig at matalim, ngayon ay walang laman. Blanko. Tila isang taong sumuko na. Isang kirot ang biglang kumalat sa dibdib ni Luningning. Isang kirot na pamilyar. Awa. Pag-aalala. Diyos ko po. Bulong ni Yaya Ginhawa na kasama niya. Anong nangyari sa kanya? Hindi nakasagot si Luningning. Ang galit na matagal na niyang kinimkim para kay Banyuhay. Ang galit dahil sa hindi nito paniniwala sa kanya. Sa pagtalikod nito sa kanila, ay biglang naglaho. Ang natira ay ang alaala ng isang lalaking. Sa kabila ng lahat, ay ama pa rin ng kanyang anak. Isang lalaking nakita niyang nasasaktan ngayon. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang luha. Mabilis niya itong pinunasan, ayaw niyang makita ni Sinag. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa loob ng tahan puso. Habang si Yaya Ginhawa ay sinusubukang patahanin si Sinag na tila nararamdaman ang kanyang pagkabalisa. Tumawag ka ni Day, sabi ni Yaya Ginhawa. Kahit isa sa mga dati nating kasama sa mansyon, para malaman mo kung ano talaga ang nangyayari. Umiling si Luningning. Wala na po akong karapatan, Yaya. Matagal ko na silang tinalikuran. Ngunit ang pag-aalala ay mas matimbang kaysa sa pride. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Ginhawa, ang pinakamatagal na personal na katulong ni Dayang Kalis na paminsan-minsan ay nangangamusta pa rin sa kanila. Ning, napatawag ka? Sagot ng nasa kabilang linya. Manang, pasensya na sa abala. Napanood ko lang sa balita. Kumusta na? Kumusta na po si Banyuhay? Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya. Hindi mabuti, Hija. Hindi mabuti ang lahat dito. Wasak ang kumpanya. At ang senyorito Banyuhay mo, parang patay na naglalakad. Simula nang huli kayong nagkita, hindi na siya bumalik sa dati. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal sa puso ni Luningning. Ang alak ang naging kanyang tanging kasama. Nakaupo si Banyuhay sa dilim ng isang mamahaling bar, isa sa mga lugar na madalas niyang puntahan para isara ang mga diyal. Ngayon, narito siya para takasan ang realidad. Ang imperyong minana niya ay guguhuna. Ang pangalang Silvan na dati kinatatakutan at iginagalang ay malapit nang maging abo. At ang pinakamasakit sa lahat, wala siyang pakialam. Paano siya naging ganito? Paano niya hinayaang mangyari ito? Sa bawat lagok ng alak, ang mukha ni Luningning ang nakikita niya. Ang mukha nitong umiiyak sa dalampasigan. Ang mga salitang sinabi nito, anak mo siya, Banyuhay. Anak natin si Sinag. Naniwala ba siya? Hindi. Hinayaan niyang lamunin siya ng laso ng hinala. Hinayaan niyang diktahan siya ng multo ng nakaraan ng kanyang ama. Naalala niya ang mga sandaling magkasama sila sa mansyon. Ang tahimik nitong presensya. Ang amoy ng pintura sa maliit nitong studio. Ang mga maliliit na bagay na hindi niya pinansin noon, ngayon ay parang mga kayamanang hindi na niya maibabalik. Siya ang may kasalanan. Hindi ang krisis sa kumpanya ang sumisira sa kanya, kundi ang katotohanang sa kagustuhan niyang huwag maging talunan. Naging mas masahol pa siya sa kanyang ama dahil ang kanyang ama ay niloko. Siya sa kabilang banda ay nanakit, tumalikod, at nang iwan, lahat ay nawala. Ang kumpanya, ang pera, ang kapangyarihan, lahat ay pwedeng mawala. Ngunit ang pinakamasakit na pagkawala ay ang pagkawala ng isang pamilyang hindi niya man lang sinubukang ipaglaban. Sa gitna ng kanyang kalasingan, isang pangalan ang paulit-ulit na binubulong ng kanyang puso. Ning kinuha niya ang kanyang baso para sa isa pang tagay. Ngunit bago pa man niya ito mailapit sa kanyang bibig, isang tawag ang pumasok sa bago niyang telepono. Ang pangalan sa screen? Ina. Sinagot niya ito nang may kabigatan sa dibdib.
Ano? Ang boses ni Dayang Kalis sa kabilang linya ay hindi galit. Ito ay malamig, mapanganib. Umuwi ka sa bahay. Ngayon din. May kakaiba sa tono nito. Bakit? Dahil kailangan nating mag-usap, sagot ng kanyang ina, at isang sandaling katahimikan ang namagitan bago nito idinugtong ang mga salitang nagpabago sa lahat. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Luningning, sa bata, at sa isang ahas na matagal na nating pinatuloy sa ating buhay. Ang biyahe ni Banyuhay pauwi sa mansyon ay parang isang panaginip. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Luningning. Ang bata, isang ahas. Ang alak sa kanyang sistema ay biglang naglaho, napalitan ng adrenaline at isang matinding nakakakabang takot. Pagpasok niya sa malawak na library ng kanilang bahay, naabutan niya si Dayang Kalis. Nakatayo ito sa gitna, napapaligiran ng mga dokumento na nakakalat sa ibabaw ng malaking mesa. Ang kanyang ina ay hindi mukhang galit o natatalo. Mukha itong isang reyna na naghahanda para sa isang digmaan. Ang kanyang mukha ay matigas na parang marmol at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na ngayon lang nakita ni Banyuhay. Ina, sabi niya. Ang boses ay paos. Hindi ito lumingon agad. Dahan-dahan nitong inilapag ang isang folder sa gitna ng mesa na tila ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Alam mo, Banyuhay, nagsimula si Dayang Kalis. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Buong buhay ko, ang tanging inisip ko ay ang protektahan, ang pangalang Silvan, ang legasya ng iyong ama. Akala ko, ang pinakamalaking banta sa atin ay ang kahinaan ng puso, ang pag-ibig na nakakasira ng pamilya, katulad ng ginawa ng ama mo. Humarap ito sa kanya, pero nagkamali ako. Ang pinakamalaking banta pala ay ang isang kaaway na nagkubli bilang kaibigan. Isang kaaway na ginamit ang mismong kahinaan natin laban sa atin. Ipinakita nito ang unang dokumento, isang kumpletong background check kay Dagtong Pascual. Ang pangalang Dagtong Pascual ay isang kasinungalingan, sabi ni Dayang Kalis. Ang totoong pangalan niya ay Dagtong Pascual Hernandez, anak siya ni Hernando Hernandez. Kinilabutan si Banyuhay. Hernandez, ang pangalan ng negosyanteng tinalo ng kanyang ama, maraming taon na ang nakalipas. Ang lalaking nagpakamatay matapos malugi. Ang lahat ng ito, ang pagbagsak ng kumpanya, ay isang paghihiganti, patuloy ng kanyang ina. Ipinakita nito ang mga bank records, ang mga corporate papers na nag-uugnay kay Dagtum sa kanilang pinakamalaking kalaban. Ginamit niya ang koneksyon niya kay Luningning para makalapit sa atin, para pag-aralan ang ating mga kahinaan. At ang pinakamalaking kahinaan ay ikaw. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Banyuhay. Nagsimulang mag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang biglaang paglitaw ni Dagtum, ang pagkukunwari nitong kabaitan, ang perpektong tiyempo ng mga kilos nito. Sinom, si Luningning, hirap niyang bigkas. Kasama ba siya sa plano? Umiling si Dayang Kalis. Hindi. Sa tingin ko, isa lang din siyang biktima. Isang walang malay na piyesa sa laro ni Dagtum. Ngunit hindi na yon ang mahalaga ngayon. May kinuha siyang isang sobre mula sa ilalim ng mga papeles. Isang sobre na tila naglalaman ng pinakamabigat na katotohanan. Nang umalis si Luningning, may naiwan siyang isang laruan ng sanggol dito. Isang maliit na bagay na hindi niya napansin. Ipinakuha ko ito, sabi ni Dayang Kalis. At sa unang pagkakataon, nakita ni Banyuhay ang pag-aatubili sa mga mata nito. Nag-aalala ako, nagdududa, kaya gumawa ako ng isang bagay na hindi ko dapat ginawa. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman ng sobre, isang piraso ng papel, isang resulta ng DNA test. Kumuha ako ng sample mula sa buhok mo
habang natutulog ka isang gabi. Pag-amin nito. At ipinakumpara ko sa DNA na nakuha mula sa laruan. Nanginginig ang mga kamay ni Banyuhay habang inaabot ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga salitang magdidikta ng kanyang kapalaran. Paternity test result. Probability of paternity. 99.999% ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga numero ay sumasayaw sa kanyang paningin. 99.999%. Isang katiyakan. Isang katotohanang hindi matitinag. Anak mo siya. Banyuhay. Anak natin si Sinag. Ang mga salita ni Luningning ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi na isang akusasyon, kundi isang desperadong pagsusumamo na hindi niya pinakinggan. Nabitawan niya ang papel. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Napasandal siya sa mesa para suportahan ang sarili, ngunit ang bigat ng katotohanan ay napakalaki. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Hindi! Pulong niya habang ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Anong nagawa ko? Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. At doon, sa sahig ng library na saksi sa kapangyarihan ng kanilang pamilya, humagulgol siya. Umiyak siya na parang isang bata. Umiyak siya para sa kanyang anak na hindi niya kinilala. Umiyak siya para sa babaeng kanyang sinaktan at tinalikuran. Umiyak siya para sa kanyang sariling katangahan. Pinanood ni Dayang Kalis ang kanyang anak na gumuho. Walang tagumpay sa kanyang dibdib. Tanging isang malalim, nagyeyelong pagsisisi. Nakita niya ang resulta ng kanyang sariling pagkakamali. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pagiging mapanghusga kay Luningning, ang pagtulak niya sa babae palayo. Lahat ay nag-ambag sa trahedyang ito. Itinulak niya palayo ang sarili niyang manugang at ang sarili niyang apo, diretso sa mga kamay ng kanilang kaaway. Lumapit siya sa kanyang umiiyak na anak. Sa isang kilos na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon, marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Ako. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay basag sa unang pagkakataon. Ako ang may kasalanan. Masyado akong nabulag sa kapangyarihan at sa nakaraan. Patawarin mo ako, anak. Ang pag-amin na yon, ang huling piraso ng katotohanang kailangan nilang harapin. Ngunit si Banyuhay ay hindi na nakikinig. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha, basang-basa ng luha. Ang blangkong tingin sa kanyang mga mata ay nawala na. Ang pumalit dito ay isang emosyong mas malakas pa sa galit, mas malalim pa sa pagsisisi. Isang nag-aalab na determinasyon. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang tindig ay muling naging tuwid, ngunit hindi na mayabang. Ito ay tindig ng isang lalaking may misyon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan mula sa mesa. Saan ka pupunta? Tanong ni Dayang Kalis. Tumingin si Banyuhay sa kanya at sa mga mata nito, nakita niya ang lalaking dapat sana siya noon pa. Kukunin ko sila pabalik, matatag niyang sabi. Kukunin ko ang mag-ina ko. Ang bukang liwayway sa payapa ay laging may dalang kakaibang mahika. Dahan-dahang hinahawi ng gininto ang sinag ng araw ang kadiliman, ipinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Para kay Luningning, ito ang pinakapaborito niyang oras sa buong araw. Ang oras kung kailan nararamdaman niyang posible ang lahat, na ang bawat bagong araw ay isang bagong simula. Maaga siyang nagising, gaya ng dati. Matapos siguruhing mahimbing pa ang tulog ni Sinag sa tabi niya, bumaba siya para simulan ang pagtimpla ng kape para sa pagbubukas ng tahan puso. Habang nagpapakulo siya ng tubig, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas. Napakunot ang noo niya. Masyado pang maaga para sa mga customer o delivery. Sumilip siya sa bintana at ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok.
Nakatayo sa harap ng kanyang cafe, sa ginintuang liwanag ng umaga, ay si Banyuhay. Hindi ito ang aroganteng CEO na huli niyang nakita sa TV. Hindi rin ito ang galit na lalaking nanakit sa kanya sa dalampasigan. Ang lalaking nakatayo roon ngayon ay mukhang pagod. Ang kanyang damit ay lukot na tila nagmamaneho siya buong gabi. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na bago. Wala na ang lamig, wala na ang galit. Ang naroon ay isang kaluluwang hubad, puno ng pagsisisi at isang malalim na kalungkutan. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning. Hindi niya alam ang gagawin. Isang bahagi niya ay gustong isara ang pinto at magtago. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging hindi kailanman tumigil sa pag-asa, ay nagtulak sa kanya na buksan ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tunog ng maliit na kampana sa itaas nito ay tila isang hudyat. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng namumuong umaga. Bawat kilometrong tinakbo ng kanyang sasakyan, papalayo sa Makati ay paglayo rin sa dating Banyuhay. Iniwan niya ang pride, ang galit at ang lahat ng kasinungalingan. Nang makita niya si Luningning na nagbukas ng pinto, alam niyang ito na ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Wala siyang karapatang humingi ng tawad. Alam niya iyon. Ang sakit na idinulot niya ay hindi mabubura ng mga salita. Ngunit kailangan niyang subukan. "Ning," sabi niya, ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Alam kong wala akong karapatang magpakita rito, pero kailangan kong..." Natigilan siya. Hinahanap ang tamang mga salita na tila ayaw lumabas. Hindi siya nagsalita tungkol sa kumpanya. Hindi niya binanggit ang pera o ang pagbagsak ng kanilang imperyo. Dahil sa sandaling iyon, ang mga bagay na iyon ay walang halaga. "Mali ako." Sa wakas ay nasabi niya. At sa mga salitang iyon, ang lahat ng pader sa kanyang puso ay tuluyang gumuho. "Mali ako sa lahat ng bagay, Ning. Sa hindi paniniwala sa'yo, sa pagsasabi ng mga masasakit na salita, sa pagtalikod ko sa'yo, sa inyo." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pinairal ko ang takot at ang pride. Hinayaan kong diktahan ako ng nakaraan. At sa proseso, nawala ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Dahan-dahan, lumuhod si Banyuhay sa harap ni Luningning sa sahig ng maliit na kafe. Ang makapangyarihang si Banyuhay Silvan nakaluhod. Hindi bilang isang kilos ng pagkatalo, kundi bilang isang kilos ng lubos na pagsuko. "Hindi ako humihingi na patawarin mo ako ngayon," sabi niya habang nakayuko. "Alam kong hindi ganoon kadali iyon. Ang hinihiling ko lang, sana bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na kaya kong magbago. Bigyan mo ako ng pagkakataong maging ama sa anak ko." Napatakip ng bibig si Luningning. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Pinanood niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buo. Ngayon ay wasak sa kanyang harapan. Nakita niya ang sinseridad sa bawat salita. Ang sakit sa bawat paghinga. Sa gitna ng kanilang mabigat na sandali, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. "Mama?" Napalingon silang dalawa. Nakatayo sa may pintuan ng hagdanan si Sinag. Kinukusot ang kanyang mga mata. Hawak ang isang maliit na unan. Ang kanyang tingin ay napunta sa lalaking nakaluhod sa harap ng kanyang ina. Dahan-dahang tumayo si Banyuhay. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bata, ang kanyang anak. Ang perpektong pinaghalong itsura nila ni Luningning. Lumapit si Luningning at binuhat si Sinag. Naglakad siya papalapit kay Banyuhay. Si Sinag, na puno ng kuryosidad ng isang bata, ay inilahad ang kanyang maliit na kamay. At sa isang kilos na tila idinikta ng tadhana, marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Banyuhay na basa pang ang luha. Ang maliit at mainit na palad na yon ay tila isang balm na humilom sa lahat ng sugat sa puso ni Banyuhay. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang pag-ibig na mas malalim at mas totoo kaysa dati. Dahan-dahang inangat ni Luningning ang kanyang kamay.
at tinulungan si Banyuhay na tumayo. Tumayo ka, Banyuhay, mahina niyang sabi. Sabay nating itayo muli ang tahanan natin. Dito, simula dito. Walang engrandeng halik, walang mga pangakong hindi makatotohanan. Tanging isang sandali ng pag-unawa, isang tahimik na kasunduan na ang pagpapatawad ay isang mahabang paglalakbay at handa silang tahakin iyon ng magkasama. Epilogue Scene. Makalipas ang ilang buwan, ang tahan puso ay masigla gaya ng dati. Sa likod ng counter, isang lalaking nakasuot ng simpleng apron ang ekspertong nagtitimpla ng kape. Si Banyuhay, na mas payat ngunit may ngiti na sa kanyang mga mata. Sa isang sulok, si Luningning ay masayang nagbabasa ng kwento para kay Sinag. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng kafe. Isang tingin na puno ng pagmamahal, ng paghilom, at ng isang kinabukasang sila mismo ang bubuuin. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, isang itim na kotse ang huminto sandali. Sa loob, nakatingin si Dayang Kalis sa masayang eksena sa loob ng kafe. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na laruang kotse. Isang ngiti, isang maliit, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa siya handang lumapit, ngunit sapat na sa ngayon ang makita silang buo. Dahan-dahan, umandar ang sasakyan at tuluyan ng umalis, nag-iwan ng isang pamilyang nagsisimulang muling buuin ang kanilang tahanan, hindi sa isang mansyon, kundi sa loob ng kanilang mga puso. Sa pagtatapos ng ating kwento, natutunan natin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Ito ay nasa lakas ng loob na bumangon mula sa pagkakamali. Sa kapatawarang kayang ibigay ng isang pusong nasugatan at sa pag-ibig na kayang maghilom at magbuo muli ng isang pamilya. Ang pagpapatawad ang susi sa isang bagong simula at ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Luningning at Banyuhay. Sana po ay may aral kayong napulot at naantig ang inyong mga puso. Kung mayroon po kayong suhestiyon para sa susunod nating kwento o kung anong klaseng pag-ibig ang gusto ninyong marinig, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,